Sa video na 'to, pag-uusapan natin ang common or usual na, schedule ng mga kasambahay, ng mga worker dito sa Spain. At ishi-share ko din yung aking schedule dati bilang isang language assistant or English teacher dito sa Spain. Welcome to my garden, charot! Welcome to my channel, Nathaniel Travels. At dahil, summer season na, nandito tayo sa labas, dito tayo nagba-vlog. Mainit, maganda yung weather ngayon. Pero well, sometimes mainit, super init. Pero since nandito naman tayo sa lilim, napaka-fresh ng hangin dito. Bilang isang kasambahay dito sa Spain, meron kasing dalawang uri ng kasambahay. Meron yung stay-in, yun yung tinatawag na interna, at saka stay out or yun yung externa. Meron yung full-time at saka meron naman yung part-time. Pag ikaw ay full-time, normally ang schedule mo from 9 to 5. Basta 8 hours yun, kayo na lang. Or 7 to 2, tapos meron kang break time, tapos sa hapon idediretso mo siya. Basta 8 hours yun every day or a total of 40 hours sa isang linggo. Depende ito sa kontrata mo, sa usapan ninyo ng amo mo. Minsan, ang off mo, Saturday, Sundays. Minsan naman, starting hapon ng Saturday and then the whole day ng Sunday. Minsan, depende talaga no, sa arrangement ninyo at saka depende yun sa oras ng inyong break. Let's say for example, a typical kasambahay dito, 8 to 12. 8 to 1, count nga natin yon. 9, 10, 11, 12, 1, 5. Tapos 5, 6, 7, 8. 5 to 8. Ganon, no? Typical lang siya. Minsan all around, minsan ikaw naman yung nanny or ikaw yung bata lang yung toka mo. Minsan dalawa kayo sa isang bahay pag medyo bigatin ang amo ninyo. Tapos nakatoka kung anong gagawin mo. Ikaw lang ba ang tagalinis, ang taga-plancha, tagaluto ka lang ba, or bata lang. Normally, meron yung mga pamilya or family na pamilya numerosa ang tawag doon. Meron silang 3 anak pataas. Pag ganyan ang setup, may mga discount yan. So, kumuha sila ng dalawang katulong, no? Depende yan sa yaman nila, sa pera nila, sa magkano ba yung kaya nilang i-spend sa pagpapasahod every month. So, ganun yung typical na schedule dito pag full-time. Pag ikaw naman ay part-time, depende rin sa usapan nyo ng amo mo. Pwedeng pang umaga ka lang, pwedeng pang hapon ka lang, pwedeng 4 hours every day, 2 hours, isang beses ka lang pupunta sa isang linggo o 2 beses ka sa isang linggo. Ganon, depende yan. Maraming gumagawa yan at parang typical na siya na pwede kang maghanap ng amo sa kakilala ng amo mo or sa friends mo, ganyan. Meron yung ganon. Parang meron yung pupunta ka lang doon para magplancha. Pupunta ka lang doon para maglinis. Punas-punas, mop-mop. Pupunta ka lang doon or hindi ka na pupunta doon dahil para magluto, no? Punta ka lang doon na tulong-tulong lang, ganyan. Maraming ganyan. Kaya yung iba, meron silang 4 or 5 amo, ganyan. Or, ewan ko, 6, ang dami naman. So, normally, ganun talaga. Meron akong kakilala na, halimbawa, nag-work na siya sa resto, tapos sa bahay naman, ng iba namang amo, mga 2 oras lang or 4 na oras, ganyan. At per hour naman yung bayaran dyan. Let's say 10 to 15 euros per hour. Alam ko marami na kayo nakitang nagbo-vlog sa Facebook, ganyan. Ganyan din yung setup nila. So, kung ayaw nyo nang naka full-time kayo sa isa, pwede pa kayong maghanap ng other part-time, no? Or let's say, dun sa bahay, 6 hours ka lang. So, parang hindi rin siya full-time, no? Tapos papayagan ka ng amo mo na maghanap ng ibang work. Let's say, hapon ng Friday, hapon ng Saturday, tapos whole day ng Sunday, ganyan. So, depende sa arrangement ninyo ng amo mo. Meron naman yung mga amo na nakakaintindi naman sila at saka meron naman yung amo na papayagan ka naman
na mag-explore ng opportunities para kumuha ng ibang part-time. Ngayon, isi-share ko naman yung schedule ko, yung timetable ko bilang isang English teacher or language assistant. Disclaimer again, hindi ako yung main teacher sa class. So, depende yan sa program. Meron yung public program, private programs, or semi-public, semi-private. Unahin natin yung public. Nung nasa public kasi ako bilang isang language assistant, nagtuturo ako ng 16 hours every day. Tapos 3 araw yung parang pinaka-off. Pwedeng Saturday, Sunday, Monday. Pwede ring Friday, Saturday, Sunday. 16 hours, tapos depende kung yung schedule mo. Normally, pag public kasi, pag September at saka June, from 9 to 1. Tapos, from October to May, from 9 to 2. So, depende sa English classes nila, pwedeng papasok ka ng 9 o'clock. Kung yung ibang klase naman, language yung pinag-aral nila, pwede kang papasok ng 10 something or 11, ganyan. Depende sa schedule na bibigay ng coordinator sa'yo. And meron din yung mga araw na, ayun nga, maaga kang papasok or maaga kang lalabas ng school, ganyan. Tapos merong break time na 15 minutes sa isang araw at bayad naman yun. So, pagdating naman sa semi-private or private, mas mahaba yung timetable tapos mas mura pa yung pasahod dyan. Dun sa case ko dati, nag-work ako ng Lunes hanggang Biyernes. Tapos normally pag ganyan ang schedule nila from 9 to 5. So mas mahaba yung oras nila kesa sa public school and libre naman yung lunch normally. So parang ang dating niyan, meron kayong dalawang snack break tapos merong isang lunch break. Yung snack break, bayad yon. Yung lunch break naman, hindi siya bayad. So ganun yung timetable, hindi siya fixed actually. Tapos ang schedule ko dati 26 or 24 ata to 26 hours in a week. So, kung tutusin hindi ka full time. Meron din yung mga teachers na hindi rin sila full time, para mga part-time din lang sila, para mga 30 hours. Pag ang binigay kasi sa'yo na schedule is 20 to 30 hours, kahit ano na anong profession yan, part-time yon. Ang full-time, 40 onwards. Pero yung mga teacher, meron silang mga, eto yung pinag-usapan na natin yung schedule ng mga teachers. Yung mga teacher, syempre, let's say for example, 40 hours. Hindi naman 40 hours ay laging nasa inside the classroom ka. Kasi meron kayong meeting with parents, meron kang time to do lesson planning, to check yung mga assignments sa mga bata, to check papers, to prepare for something, binibigyan naman kayo niyan. And meron ding meeting with your co-teachers, meeting with the department heads, yung mga ganyan. Ganyan yung kanilang timetable. Meron din yung mga time na meron kayong field trips. So, yun yung natutunan ko dito sa Spain while working. Medyo na-expose ako sa ganitong sistema na, well, sa Philippines, hindi naman sila nagkakalayo talaga pagdating sa timetable, no? Pagdating naman sa hotels, mga ganyan restaurant, minsan depende yan sa peak season. Pag summer, nagdadagdag sila ng mga tao, nag-hire sila ng additional. Kaya pag summer dito, maraming tayong mga kababayan ang, let's say for example, sa bahay sila nag-work. Tapos pag summer, meron silang 1 or more than 1 month na bakasyon. Pwede kang, kung ayaw mong umuwi ng Pilipinas, pwede kang mag-work sa hotels, ganyan. Kasi nag-open sila ng additional slot, no? Nag-hire sila, let's say for example sa mga isla-isla, na kung saan na nagbabakasyon nga yung mga tao, maraming mga foreign guests, nagdadagdag sila ng mga receptionist sa hotel, cleaner, waiter, kung meron silang mga pa-buffet ganyan, mga breakfast buffet. Siyempre kailangan nila ng additional na tao. Or minsan, saka lang nag-open itong mga hotel na ito, mga restaurant nito pag summer. Kaya nangangailangan talaga sila, minsan nagpo-post sila. Even sa field ng teaching, meron naman mga summer camp, mga summer lessons. So nangangailangan din sila ng mga additional tao. So, pag medyo matagal ka na sa Spain, medyo alam mo na yung kalakaran,
para mas madali na lang na maghanap ng work. For Filipinos, maraming mga nagpo-post online, lalo-lalo na sa Facebook groups, no? Nangangailangan sila ng ganito. Minsan pino-post nila yung mga parang forwarded messages through WhatsApp ng kanilang mga amo, ng mga school, ng institution, ng company, dun sa mga Facebook group. Kaya mag-join kayo ng mga Facebook group at saka ano bang term dito, vigilant ba? Hindi ata. Dapat very quick ka. Kung halimbawa nag-post sila ng opportunity at merong contact number doon, usually naman WhatsApp, i-contact mo na agad-agad. Kasi talagang maunahan ka paunahan, ganyan. Kahit halimbawa nag-post, kailangan ng tagalinis ng bahay, 2 oras. Kailangan ng mag-aalaga ng bata. Kailangan ng tagapasyal ng aso. Kailangan ng tutor ng bata. Kahit anong field yan, no? Dapat paunahan. Normally ganyan, siguro nag-entertain lang sila mga 5 or yung 10 na ata na aplikante, medyo madami na yon. 5 siguro and then close nila yung, yung opportunity or let's say yung post nila dinidelete na nila and then nag-interview sila ng applicants tapos saka sila pipili parang ganyan. So maganda rin siguro pag meron kayong vacant time lalo pag naghanap ka ng trabaho, magtambay lang kayo sa mga Facebook group marami. Or ikaw na mismo mag-post, ganyan naman yung ginagawa natin mga kababayan. Off ko sa ganito, baka meron kayong part-time na available, bakasyon ko hindi ko gagamitin. Baka meron kayong alam na available job. Maraming ganyan. Marami ding mga kababayan natin ang nakakapaghanap ng mga part-time. Kahit saan yan, kahit sa salon, kahit hairdresser ka man, o taga-massage, maraming opportunity. Siguro mahirap lang talaga yung pupunta ng Spain, tapos wala kasing available na job before coming to Spain. So, maliban na lang kung meron kayong kakilala dito. So, pagdating dito, pag nakahanap ka, I feel like pag naumpisahan mo na nakahanap, tapos maganda yung pinapakita mo naman siguro na performance na trabaho, makakahanap ka talaga. So, yun nga, pag bago ka dito at wala kang legal rights, undocumented ka, magtiis ka sa mga trabaho na pwedeng i-verbal, like kasambahay, katulong. Pero kung ang hanap mo ay office jobs, skilled jobs, tapos undocumented ka, let's say meron kang tourist visa, I don't promote ha. Um, Magtiis ka sa kung anong meron. And then eventually, pag meron ka ng resident visa, dun ka mag-demand. Including salary, dun ka mag-demand. O pwede kang mag-office job, ganyan. Pero samahan din yan ng konting learning or Spanish language kasi normally yung hire nila, may paper at saka marunong mag-Spanish. Plus points na lang siguro kung marunong ka mag-English or kung meron ka pang alam na ibang other languages like French, Italian, or whatever, ganyan. So yun yung typical na schedule dito sa Spain. At meron silang, may time na bibigyan ka ng rest in a day or siesta. Or kung sa office ka man, baka mag-close sila from 2 to 5. Normally, ng hapon, ganyan. Ang breakfast nila dito, depende sa, kung halimbawa, 9 yung pasok ng mga bata, syempre mga 8 siguro. 8 ng umaga. Depende yan din sa distance ng bahay dun sa pupuntahan nila. 7 to 8. Kung medyo malayo siguro 6 o'clock. Kung halimbawa kailangan pang mag-prepare, mag-travel, ganun. Pero normally 8 o'clock. Yun yung breakfast time. Para alam nyo kung ano oras kayo gigising, mag-prepare ng ganito, ganyan. Tapos ang lunch nila from 1 to 2. Ganon. Pag yung 12 o'clock, parang masyado siyang maaga. Unless conflict sa working hours mo, so siguro 12. Pero ganun. Normally from 1 to 2. Pag 3 o'clock, parang medyo late na yon. Ang kanilang dinner, o cena ang tawag dito, from I think 9 to 10. Yung 8 o'clock siguro para masyadong maaga. Siguro pang matanda, yung mga mag-work dito as caregiver, yun siguro. Kailangan nyo talaga matutuhan ang mga Spanish word. Like for example, breakfast, desayuno, snack, almuerzo,
um, lunch, no, snack, merienda. Sorry naman. Lunch, almuerzo, dinner, cena. Magagamit niyo yan everyday. Trabaho, yung mga ganyan. Anyway, ang focus lang naman ng video na 'to is yung para magkaroon kayo ng idea about dun sa timetable, sa schedule niyo. Magkakaibang work, magkakaiba yung schedule, pero yung oras halos pare-parehas. Same din lang sa payment 'no, sa salary. 'Pag starting ka 1,300, 'pag undocumented 1,100 euros every month. Meron yung bibigay ng sahod ng weekly. Meron naman yung every time na punta mo dun sinasahuran ka. For example, maglilinis ka ng bahay 'no, 1 oras and then after nun babayaran ka. Depende yan sa arrangement ninyo ng amo mo. Kung gusto mo na every time na pupunta ka dun, sasahod ka. It's either maglilinis ka, magpaplantsa, mag-aalaga ng bata, or mag-tutor, magtuturo ng English, pare-parehas yan. Depende sa arrangement ninyo. Kung every time na pupunta ka doon sa sahod ka, maganda rin yun. Or every 15 days, every week, every month. Pero pag normally, pag may kontrata, every month yan. Depende sa usapan ninyo. So dapat during interview, maklaro mo lahat, lalo na pag siguradong i-hire ka nila, kukunin ka nila, dapat iklaro mo na yon. Payment, arrangement, magkano, schedule, ganyan. Pero at least somehow sa video na to, nagkaroon kayo ng idea. Feel ko hindi naman siya ganun kahirap na parang iintindihin. Kung meron akong hindi na cover and related sa schedule, timetable, no? Pwede kayo pumunta sa ating comment section and ask questions. I'm going to answer your questions. By the way, kung bago ka pa lang sa aking channel, you can subscribe. My name is Nathaniel at nagko-cover nga ako ng mga bagay-bagay about living and moving here in Spain as an OFW. Ayan, you can subscribe again to my channel, no? And kung meron kayong idea kung ano pa dapat yung mga bagay-bagay na dapat nating i-cover kasi parang naubusan na ako ng idea, go to our comment section and let us know kung ano pa dapat yung ating i-discuss. So sobrang dami ko nang di-discuss dito. Meron pa ba akong dapat na i-discuss? Feel ko marami pa naman siguro. So, yun lang muna siguro for this video. I hope na makikita ka ulit. Makikita kita, no? Kita-kita tayo sa aking mga next videos. See you soon! This has been Nathaniel. Hasta luego.